sa otoridad ang nangangamoy ng imported na karne sa sinalakay nilang meat processing facility sa Pampanga. Bukod po sa dugyot, ang mga nakaimbak na karne, expired na. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kasama mga tauhan ng Food and Drug Administration at National Meat Inspection Service, sinalakay ng Regional Special Operations Group ng PNP Region 3 ang meat processing facility na ito sa Bacolod, Pampanga nitong Huwebes. Agaw pansin ang nangangamoy ng mga imported na karne na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. More or less 40 tons ng mga meat product. Galing ng Brazil, may galing ng India, and some part of Asia. Sa ocular inspection ng mga otoridad, patong-patong na paglabag ang kanilang nakita. Yung karne is either mag-i-expired na o expired na. Kasi yan, may mga specific lamig yan. Pagka iniimbak mo yan, yun, nagkukulang. Kaya ang tendency talaga, masira yung mga karne. Doon natin nakita yung paano sila mag-process nitong mga meat products. Kung makikita nyo dun sa video, talaga namang kinakalawang na yung mga gamit nila. Nakakalungkot na may nakita pa rin tayong mga daga. Ayon sa PNP PRO3, malaking peligro sa kalusugan ang dala ng mga produktong ginagawa sa ni-raid na meat processing facility. Lalo't taong 2003 pa nag-expire ang kanilang FDA permit. Pagka sinabing pagkain, ang expectation natin, malinis yan, di ba? Lalo ngayon, ang dami ng lumalabas na mga quick food, yung mabilis luto. Lahat na kumakain, particularly mga bata, ano may dudulot niyan na nakagandahan sa atin? So most likely, magkakasakit sila. Sinisikap pa naming makuna ng pahayag ang dalawang inaresto, kabilang ang may-ari ng pasilidad na nahaharap sa reklamong paglabag sa FTA Act at Consumer Act. Nakatakdang sirain ng tonelalang hot meat sa oras na maglabas ng utos ang korte. Maging mapanuri tayo dun sa mga binibili natin. Minsan kasi pag mura na kita, bili agad. No, dapat tingnan natin muna yung mga binibili nating karne at bilhin lang natin yung talagang alam natin na talagang mga otorisado o mga pumasa sa standard. John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa mga motorista, bagong big-time rollback sa petrolyo ang asahan sa darating na Martes. Sa tansya ng industry sources, posible po ang halos 9 na piso hanggang 11 pisong bawas sa presyo kada litro ng diesel. 4 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Ayon sa Energy Department, isa sa dahilan ng posibleng big-time rollback ay ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran pati ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na nagresulta sa unti-unting pagdami ng mga nakakalusot na oil tanker. Dagdag pa nila, posibleng bumaba pa ang presyo hanggat mapanatili ng dalawang bansa ang ceasefire. Normal daw at anticipated para sa mga House prosecutor ang mga pagtatalo sa pre-trial conference ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At pwede rin umano yung gamiting estratehiya ng defense team ng bise para maantala ang paggulong ng impeachment. Nakatutok si Bea Penlac. Hindi na itinanggi ng House prosecutors. May mga mainit na kontrahan sila ng defense panel sa pre-trial conference kung saan kailangang magkasundo sa mga ebidensya at testigong pwedeng iharap sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin, normal nila ang pagtatalo. Magtaka tayo kung magkakampi ang prosecution at defense, no? Because that is not the case. At kung meron man exchange of argument, that is of course very much anticipated. Pero may hindi umano sila inasahan na gagawin ng defense team. Ang hindi lang natin inaasahan ay yung taktika ng defense na pinipilit na i-accept sa House Prosecution Panel yung mga proposed stipulation. The defense wanted the clerk of court to rule on the matter. Ang sabi naman ng clerk of court, he has no authority to rule. Giit ng House prosecution, tila strategy ito ng defense team ng bise para maantala ang paggulong ng impeachment. Hindi natapos talakayin sa pre-trial conference ang 4 na articles of impeachment, kaya ipagpapatuloy ito sa Lunes. That is anticipated because we have voluminous exhibits pagdating po dito sa unexplained wealth at saka sa
confidential fund. Umaasa ang House Prosecution Team na harap sa impeachment court si Vice President Sara Duterte para maghain ng plea kung guilty ba siya o hindi. Pero kahit hindi sumipot ang bise, hindi raw ito hadlang sa impeachment proceedings. It is clear also under the Senate rules, yung failure ng respondent to appear, it will not stop or abrogate the proceedings. It will simply mean an entry of not guilty and thereafter trial will proceed. Base sa impeachment calendar, sa June 30 ang issuance ng pre-trial order. June 30 hanggang July 5 naman ang panahon para magkomento rito ang prosecution at defense. Ang importante dito ay we are aligned to starting the trial proper this coming July 6. That is the first day of the trial of the impeachment court. Hinihintay pa raw ng prosekusyon ang security guidelines para sa impeachment trial. Bea Penlac, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado tungkol sa mga pagbabago sa 2024 national budget na ipinasok ng Bicameral Conference Committee. Sa oral arguments kaugnay sa unprogrammed appropriations sa national budget noong 2024, 2025 at 2026. Ipinuntayan ni Senior Associate Justice Marvic Leonen lalo't consistent anya ang General Appropriations Bill at Senate version ng 2024 budget sa National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso. Pinagsusumite ni Leonen ang Kongreso ng certification at ng paliwanag kung paano nasingitan ng 400 billion o 500 billion pesos sa pondo ang bersyon ng pambansang budget sa BICAM. Ang Office of the Solicitor General sinabing tatalima sila sa utos ng mahistrado. Tinambangan at hinold up sa Bukidnon ang isang kotseng may sakay na mga na-withdraw ng malaking halaga ng pera sa bangko. Batay sa investigasyon, galing sa isang bangko sa Libona, ang tatlong sakay ng kotse dala ang mahigit 1.6 million pesos. Ide-deposito nila ito sa isang bangko sa Manolo Fortich. Pero may armadong grupo umanong nag-abang sa kanila sakay ng itim na pickup truck. Nauwi pa yan sa enkwentro nang gumanti ng putok ang guard na kasama ng mga biktima. At nang maubusan ng bala, nakalapit ang mga suspect at tinangay ang dala nilang pera. Ligtas ang tatlong biktima. At sa follow-up operation, natagpuan ng motoridad ang pickup malapit sa pinangyarihan ng insidente. Patuloy ang pag-verify ng motoridad sa natukoy na person of interest. Inside job ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya. Susunod! Buhawi. Hulikan na nabuo sa Misamis Oriental. Suspensyon at pagkakakulong ni Senador Jinggoy Estrada hindi umano dapat makaapekto sa bilang ng boto sa impeachment, ayon sa isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas. At Pinay tennis ace Alex Ayala sasabak sa semis ng Berlin Tennis Open. Kita nagliparan ng ilang mga debris sa mabilis na pag-ikot ng buhawi. Tumagal ng 5 minuto bago ito tuluyang nawala. Dust Devil naman ang namuo sa isang paaralan sa Santa Ana, Cagayan. Paikot-ikot ang hangin at alikabok sa school grounds. Nagulat ang ilang estudyante at may mga napuwing. Tumagal ito ng ilang minuto at wala namang napinsala. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang buhawi sa interaksyon ng mainit at malamig na hangin. Indikasyon din ito na may thunderstorm sa lugar. Timbog ang isang lalaking nahulikam na namaril sa tindero ng isda sa Las Piñas. Ang suspect kasintahan ng asawa ng biktima na iginanti raw ang pananakit ng biktima sa misis. Nakatutok si Gabriel Gonzalez, exclusive. Sa kuha ng CCTV bandang alas 4:30 ng madaling araw kahapon, namataan ang motorsiklong ito sa Las Piñas City hanggang sa makarating ang rider sa Platinum Road sa Barangay Pilar. Ilang sandali, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nakunan din ng CCTV ang pagtakas ng sospek. Ayon sa mga pulis, tindero ng isda ang biktimang 49 na taong gulang. Ang sospek sa pamamaril, kasintahan ng asawa ng biktima. Ayon sa pulisya, umaga nang dumating ang biktima at isang saksi sa kanilang tindahan. Binubuksan niya ng saksi ang tindahan at nagpapark naman ang sasakyan ng biktima nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Naaresto ang sospek makalipas ang ilang oras.
Natukoy ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng CCTV backtracking. Right after the incident kasi nag-create na kami ng SIT, Special Investigation Team. Sa investigasyon ng pulisya, matagal nang may ugnayan ang sospek at asawa ng biktima. Nagsusumbong sa sospek ang asawa ng biktima patungkol sa hindi pagsusustento at pananakit ng asawa sa kanila. Dahil umano sa sitwasyon ng babae, kaya nagawa ng sospek ang krimen. Walang alam yung babae. Sinabi naman ng suspect na ginawa niya lang dahil sa awa. Kaya nung pumunta dito, nung makita niya yung suspect, medyo nag-hysterical. Na-recover mula sa 43 taong gulang na sospek ang kalibre 45 na baril, magazine at mga bala. Siyempre po, nagsisi po. Kasi may mga anak din po ako eh. Nakabilanggo sa Las Piñas Police Station ang sospek na maharap sa reklamong murder. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagtakda na ng mga panuntunan sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC. Ayon po sa Chamber, sa November 30, babasahin ng sakdal sa simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Bago po yan, may hanggang August 31 ang prosekusyon para magsumite ng trial brief, kasama ang listahan ng mga witness at ebidensya. Mari namang maghain ng kanilang trial brief ang Common Legal Representatives of Victims o CLRV hanggang September 28. Ang kampo ng depensa may hanggang October 30 para magsumite ng Principal Matters of Facts or Law o mga pagkontra nila sa prosekusyon. Gayon din ang pangkalahatang depensa ni Duterte. Sa paglilitis, unang magbibigay na payag ang prosekusyon, susundan ng CLRV at ng depensa. May panuntunan na rin sa pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ebidensya at pagtatanong sa mga testigo. Ngayong digital era, mayroong sadyang nahihilig sa mga analog o offline na hobbies tulad ng pagko-cross-stitch, maging yung mga lumang bagay tulad ng vinyl record at film cameras. Kayanin kaya ng mga tao na i-give up ang mga buhay digital at magbalik sa panahong wala pang internet at social media. What you think? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Alam nyo ba ang tunog na to? Siguradong karamihan sa batang 90s biglang nakaranas ng nostalgia. Ito yung tunog habang nagko-connect sa internet noong mga panahong hindi pa sobrang digitalize ang buhay ng mga tao. Pero paano kaya kung magbalik tayo sa buhay analog na naisip ng ilan lalo ng ilang oras mag-down ng mga serbisyo ng Meta tulad ng Facebook, Messenger at Instagram? Nagpunta kami sa dating Manila Central Business District na Escolta. May mga gusali pang lakas maka-throwback. Nagtanong kami, kung makakapag-time travel ka, what you think? Ano ang mga analog na mga bagay na mula sa nakaraan ang gusto mong makita o maranasan ngayon? Gusto ko ulit maranasan yung paglalaro, yung mga larong Pinoy. Kasi ngayon more on online games. Yung mga games like yung tumbang preso, mga ganyan. Tapos lahat ng laro, like yung dati kasi nararanasan namin like yung mga Black 1, 2, 3, 10, 20. May mga netizen na may naitabi pang disket at may nakaalala pa kung gaano kahirap kumonekta sa internet noon. Ayon sa pop culture expert na si Dr. Jimwell Naval, sa iba't ibang tao, iba ang tama ng analog era. Before kasi napaka-localized, no? Yung kumbaga maaalala mo talaga, nagjo-journal yung mga bata. Saka lahat yan napapanood nila sa TV, even the film, no? Talagang rumerehistro sa kanila yan. Ngayon kasi purely commercial, dadaanan mo lang. Ang mga kabataan naman na jaded na ika nga sa takbo ng buhay ngayon, maaaring ma-curious sa mga nakaraang dekada lalo na sa pagkakaiba ng kultura, pag-iisip at pakikitungo ng mga tao. Marami nga ngayong nahihilig sa mga analog na bagay tulad ng film cameras at nahihilig din sa mga side quest na analog din o offline tulad ng journaling. Para kay Dr. Naval, kahit eskapismo o pagtakas sa realidad ang nostalgia, nakakagaan ito ng loob. At napapatatag ang collective memory o alaala ng mga tao sa pag-asang hindi maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan.
Ang mahirap ipaliwanag yung kaligayahan na naramdaman sa kabila ng kahirapan. Tinatakasan natin, pero hindi naman tayo nawawala, no? At nagiging okay pa rin tayo. Pero ayun nga, sa mga napulsuhan naming natuwa sa pagbabalik tanaw, kaya pa ba nilang mabuhay alas 70s, 80s o 90s? Having experience yung technology ngayon, parang mahirapan siguro ako to live in the 80s. Mahihirapan lang ako. Sabi niya nga, mas accessible lahat ng mga information ngayon. Mahirap siguro sa daily life or sa pakikipag-communicate. Kasi ngayon kasi nasanay na kami sa instant. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Filipina tennis player Alex Iala aariba na sa semifinals ng Berlin Tennis Open. Magiging rematch ng dati niyang kalaban. Level ng tubig sa Angat Dam kulang pa kahit tagulan na.